Sa Yamaha X-Max 300 tayo ngayon. Baliw niya, no? Ikutin na natin tong motor na to. Siyempre, ilalagay na rin natin dito mismo yung kanyang pinaka-technical spec. So, bago natin simulan, siyempre, na gawin yung lahat. Konting introduction na tayo mismo sa motorsiklo na to, which is ito nga yung tinatawag natin na Yamaha X-Max 300. Ito, very popular tong unit na to. Marami ako nakikitang gumagamit na ito dito, especially dito mismo sa Bulacan tsaka sa Caloocan. Quezon City rin, madalas ko rin makita to. So, ito medyo questionable lang yung ilan, bakit hindi daw ginawang 400 to. Typically, okay lang naman ang 300 as long as may enjoy mo naman yung motor. Meron siya, kaya niya mag-showcase ng comfortability and also, mas ma-enjoy mo rin yung lahat ng nadaanan mo, especially kung gamit ito mismong motorsiklo na ito. Bali niya, no, simulan na natin ikutin to. The meantime, alamin natin kung anong meron dito mismo sa unit na ito. Simulan na natin. Hindi na ako magtataka kung bakit gustong-gusto to na nakakarami. Especially kapatid ko mismo gusto mag-avail ng gantong unit at hindi ko lang alam kung kailan niya i-avail to. Pero inihilot ko na yan. So, syempre, napansin ko rin dito. Ito yung kanyang lalagyanan ng kanyang windscreen or ng kanyang visor. So, as of now, hindi pa siya naka-install kasi hindi pa siya totally nabibili ngayon dito mismo sa kasa na ito. Ayan. So, ito, napagkamalan ko itong dalawang to na side mirrors, pero alam ko pwede itong i-replace. Pero the usual, hindi eh. Turning lights lang po siya. Yung turning lights niya is nandito po mismo sa may bandang taas nung unit na ito. Then, ito yung actual na itsura ng headlight niya. So may pagkamasungit, may pagka-aggressive, pero may pagka-flatted yung kanyang itsura dito mismo sa may bandang harapan. Pero ayan, may pagka-curve lang din ng konti yung design niya dito mismo sa may front ng actual na motorsiklo na ito. Mapapansin din natin mabuti na yung headlight niya dito is naka pure LED na rin, including din yung kanyang DRL, then yung kanyang actual headlight. Ngayon, extended fenders, naka pure mags na rin ito. Then mapansinin natin mabuti yung kanyang braking system is naka disc brake na rin ito with matching dual piston calipers. Then ayan, tire size na ito is naka 120/70/50 na dito mismo sa may bandang harapan. Tapos ang gamit na itong tires dito is naka Dunlop, good quality to, ang lupit to. Yan, tapos punta tayo dito mismo sa kanyang bandang rider section. Itsura nung sa kanyang rider section. So, alam ko dito binase yung actual na dashboard or yung TFT display ni Yamaha Tech-Max. Nandito sa taas yung indicators, speedometer nandito rin. Then po pwede rin tayo mag-set ng menus dito mismo sa may bandang dashboard niya. Tapos ito yung actual na controls niya. Ito yung kanyang dito sa right controls, ito yung actual na kill switch niya with matching ignition button, tapos hazard button din. So very minimal to dito mismo sa may bandang kanan. Ngayon, dito mismo sa may bandang kaliwa, mapapansin din natin passing, tapos high beam and low beam, turning lights, tapos horns. Ngayon, medyo may pagkakapareho lang ng konti yung menu buttons dito sa may bandang kaliwa. Since ito nga siya, selection, confirmation, tapos yung home. Andito siya bale. Tapos naka-keyless technology na rin po itong motorsiklo na ito. Ayan. Meron din siya dito sa lead or yung actual na sa gas niya. Tapos meron siya dito para sa seat. Then meron din tayong 2 pockets dito mismo sa may bandang harapan ng rider. Isa dito sa kanan, isa dito sa kaliwa. So hindi pa natin ma-determine dito kung alin dito ang mas malalim. Kasi nakasarap pa po ito. Tapos yung gas cap niya nandito rin sa may bandang
harapan. So check natin kung ilan yung ano nito, gas consumption, tapos yung kanyang gas capacity nito. Is 13 liters, then gas consumption nito, kung hindi ako nagkakamali, is nasa 30 kilometers per liter. So matipid din siya para sa isang 300cc na motorsiklo. Ngayon, kung mapapansin natin mabuti, medyo pa-slope na may pagka-camel seat din, camel back seat din yung itsura ng kanyang upuan dito. Dito sa rider for comfortability, tsaka dito mismo sa OBR din. Bale ito, meron siyang separation dito mismo sa gitna para na rin makatulong sa comfortability ng uupo dito mismo sa may rider section. So, mapapansin natin ang ganda ng seat niya, no? Including din itong design niya dito sa may side. Ngayon, tingnan natin yung compartment dito mismo sa may bandang ilalim. Wow, ang laki. Alam ko kasyang-kasya na dito yung isang full face helmet. Tingin ko kaya pangata ng dalawa. Ay, confirm na natin. A few moments later. Na-confirm natin dito. May kalakihan na yung kanyang compartment dito mismo sa under the seat niya. Then, kasya dito yung full face helmet na dalawa. Then, pwede pa tayo maglagay ng mga iba pang extra gamit dito. Especially kung ang ang ilalagay natin dito, kapote, tools, or yung mga extra na kailangan natin. Especially pwede nga dito kung wala ka naman masyadong ilalagay na helmet, bag na lang eh. Pwede natin ilagay yung bag natin dito. So magiging komportable ka talaga pag gamit-gamit po tong unit na to. Bali yan. Kagandahan nito, mapaharap likod, bulky. Especially sa design pa lang, pati dito sa kanyang taillight. Yung taillight nito is magkakasama na rin yung kanyang turning lights tsaka yung mismong actual na taillight dito mismo sa may bandang likuran. At mapapansin din natin na naka-LED lights na rin yung taillight nito sa may bandang likuran. Ito yung itsura nung kanyang CVT section. Ito yung airbox, yung air filter niya. Tapos yung CVT. Then naka-dual shock suspension na rin po ito sa likod. Then take note, nabanggit ko na rin kanina na naka-dual channel, naka-dual ABS na rin po ito, harap likod. Ngayon, anong gamit dito? Na gulong. Dunlop. Ang size is naka 140 by 70 by 14 naman dito sa may bandang likod. So mas maliit lang ang radius nitong gulong nito compare dun sa harap. Naka-tubeless na rin po ito pareho Tapos so syempre, nabanggit na rin natin na naka ABS to. Matic na naka disc brake na rin po ito sa may bandang likuran. Punta lang natin dito mismo sa may kabila. Ayan. Naka single piston caliper lang yung brakes niya dito. Plus yung chassis nyo, halata mo na agad na good quality. Yun. Dunlop Scoot Smart ang gamit niya na tires dito mismo sa may bandang likuran. Plus yung fender, may kalakihan din. Tapos ang cover niya lang dito mismo sa may engine niya is naka rubber matting lang siya dito. Then naka-upright position na rin yung kanyang exhaust dito. May kalakihan din yung exhaust niya. Ayun. So, matic na to. Malaki ang unit. Baka di ko abot to. Pero pwede ko naman i-seat tie test ngayon. If ever. Nakakatakot lang kasi baka mamaya mabasag eh. So, ayun. Meanwhile, try natin Kapitakan to sa'yo. Yes. Iisip pa nga yun. Sabi ko, ba't mag-isip? Pagka-testing natin. Tanggalin mo muna yung bag ko. Yan. Pero sa akin yung naglagay kaya lagay yung pay. Laking hatid to talaga ako rito. Grabe. Gusto ko yung turning radius nito. Pero tingin ko nga ako itong dito. Pero tinesipensyon mo ka akin ng gano'n. Hindi mo talaga makakat, sobrang bigat. Yan eh. Hirap eh.
Na-try na natin ni Sita ito. Grabe yung taas pala na ito. Tapos yon, explore na natin yung motor. Napakita ko rin sa inyo, na-flash ko na rin kanina yung pinaka-actual na specs. Ngayon, ito naman yung actual price niyan. So, dito makikita nyo sa gilid. Ito yung price niyan. So yun yan mga dre, gandito na lang muna tayo no. Keep safe and ride safe always. Take note pala, may Yamaha Y-Connect din ito. So yun, gandito na lang muna tayo. Jops out, ingat kayo palagi. Sa lahat ng mga gusto mag-avail ng unit na to, PM nyo lang ako or comment nyo lang dito mismo sa may comment section yung kung interested ba kayo sa X-Max na ito. Hindi kasi pa pang unit na yung natin dito mismo sa